Siya ang binansagang Dr. J sa liga ng NBA, ang isa sa pinaka-exciting panoorin na NBA player noon. Dahil kung maraming humahanga sa kanyang mga powerful dunk ay siguradong magugustuhan mo rin ang kanyang mga one-of-a-kind acrobatic layup. Sino ba namang hindi mapapahanga sa superstar na ito noon mga idol? Talagang mamaw at napakalakas niyang maglaro. Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ng kwentong basketball ng 11-time NBA All-Star, 2-time All-Star MVP, 1-time regular season MVP at 1-time NBA champion. Walang iba kundi ang binansagang Dr. J na si Julius Erving. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. 1971 nang magsimulang maglaro sa Professional Basketball League si Julius Erving. Ito ay sa liga pa ng ABA or American Basketball Association. Hindi siya nagsimula sa NBA noon mga idol dahil mahigpit pa ang rules ng NBA na hindi pa pwedeng tumawid noon ng mga high school player papunta sa NBA, na kung saan napapayagan naman ito sa ABA. Well, sa kanya naging karera sa American Basketball Association mga idol ay masasabi nating nagalimaw talaga si Erving sa ligang ito. Nakapaglaro siya sa koponan ng Virginia Square at New York Nets. 5 times siyang naging ABA All-Star. Meron pang playoffs MVP sa ligang ito mga idol, na kung saan 2 times siyang tinanghal na playoffs MVP. 3 times din siyang naging ABA Scoring Champion, 1 time ABA Slam Dunk Champion, 3 times din siyang tinanghal na regular season MVP at 2 times siyang naging ABA Champion. Well, sa mga na-achieve niyang ito mga idol ay talagang masasabi natin na mamaw talagang itong si Dr. J. 1976-77 season naman na mag-merge na ang ABA at NBA. Sumali na sa liga ng NBA ang 4 na franchise team ng ABA noon. Ito ay ang mga kupunan ng New York Nets, na Brooklyn Nets na ngayon, Denver Nuggets, Indiana Pacers at San Antonio Spurs. Ngunit sa paglipat ng kupunan ng Nets sa liga ng NBA ay nagkaroon ito ng problema sa pamunuan. Well, mahabang kwento mga idol, pero ang suma total ay ang pagpapakawala nila sa kanilang franchise player na si Julius Erving. Kaya sa kanyang unang season sa liga ng NBA ay sa koponan ng Philadelphia 76ers nga siya bumagsak na koponan, na kung saan nagustuhan din naman ito ni Dr. J. Sa kanyang unang season sa Philly ay pang MVP caliber agad ang naipakita ni Dr. J mga idol. 27 anyos na siya noon pero talagang kalakasan pa rin ang kanyang laruan. Katunayan nasa pang 5 pwesto siya agad sa MVP voting noon, matapos siyang umaverage sa kanyang unang season ng 21.6 points, 8.5 rebounds, 2 steals at 1.4 blocks per game. Take note mga idol, unang season pa lang niya ito at pinagarian na nga nila noon ng liga ng NBA matapos silang mag-record ng 50 wins and 32 losses na nag-number 1 seed. Nakasama na din siya agad sa NBA All-Star noon mga idol, at hanggang matapos ang kanyang karera ay hindi siya nawawala sa All-Star game. Well, balik tayo sa kanyang unang season. Napalaban man sila ng gusto sa semifinals ng playoffs sa koponan ng Boston Celtics na umabot ng Game 7, pero sa huli ay nakuha pa din ang panalo ng Philly noon. Tinalo naman nila sa Eastern Conference Finals ng Houston Rockets. Kaya naman sa unang season pa lang niya mga idol, agad-agad ay nakarating si Dr. J sa NBA Finals na nakaharap naman ang koponan ng Portland Trail Blazers noon. Sa kanilang first 2 games mga idol ay nakauna agad ng magkasunod na panalo ang Philly, pero simula Game 3 mga idol ay nagkasunod-sunod naman ang kanilang pagkatalo na naging dahilan nga ng pagkatalo nila sa finals na yon. Talon tayo sa 1979-1980 season ang simula ng rivalry ni Julius Erving at Kareem Abdul-Jabbar. Hindi lang sa NBA Finals ang kanilang rivalry noon mga idol, dahil pati sa MVP award ay ang dalawa ang maigpit na magkalaban. Umaverage si Dr. J dito ng almost 27 points per game at 7.4 rebounds per game, habang 24.8 points and 10.8 rebounds per game naman si Kareem. Parehong nakarating ng NBA Finals ang kanilang mga kupunan, ngunit sa huli ay nabigo si Erving na makuha ang MVP award na ito. Well, bago sila makarating noon sa NBA Finals ay nakaharap muna nila ang pader na koponan ng Boston Celtics na number 1 seed sa mga panahon na yon. Well, hindi nila pinagbigyan dito ang Celtics mga idol dahil isang beses lang nila itong pinalasap ng panalo. Kaya sa pangalawang pagkakataon ay nakapasok nga ang koponan ng Philly sa 1980 NBA Finals na nakaharap nga ang Los Angeles Lakers.
Well, hindi lang sa MVP award nasilatan si Irving mga idol dahil sa kanyang second finals appearance na nakaharap nga ang Los Angeles Lakers ay pati ang kampyonato ay sinungkit noon ni Kareem Abdul-Jabbar kay Dr. J mga idol. Maganda ang kanilang unang pagtatapat sa finals na yun, ngunit nanaig pa rin ang lakas noon ng Los Angeles Lakers na Game 6 ay tinapos na ang kanilang serye. 1980-81 season naman ay patuloy pa rin ang pagkamada ng Sixers sa liga. Isa pa rin sila sa mga contender mga idol at sa season na ito ay talagang itong si Dr. J ang naging bida sa liga dahil dito niya nakuha ang kanyang kaisa-isang MVP award. Sa pamumuno nga ni Dr. J ay napakaganda ng tinakbo ng kanilang regular season noon. Actually, tumabla pa ang record standing nila noon ng Boston Celtics sa 62-20 win-loss record. At sa pagtatapos ng playoffs ay sila rin ang nagkaharap sa Eastern Conference Finals. Well, ito na nga ang pagkakataon ng Boston Celtics mga idol na makabawi nga noon sa Sixers. Nakuha ang 3-1 deficit advantage noon ng pili mga idol, ngunit nakapag-comeback ang Boston Celtics at sa huli mga idol ay nasungkitan pa sila ng panalo ng Boston. Kaya nabigo silang makabalik noon sa NBA Finals, pero sa sumunod na season lang mga idol, 1981-82 season ay muling bumulusok ang Sixers sa regular season. Pumangalawa pa rin sila sa Eastern Conference kasunod ng Boston Celtics. Ngunit sa pagkakataon na ito ay sila naman ang re-rest back. Muli silang nagkaharap sa Eastern Conference Finals. Ito ang kanilang third consecutive na nagkakaharap sa East Finals mga idol. Napakaganda ng kanilang bakbakan mga idol. Umabot muli ito sa Game 7 pero sa huli ay nakuha ang huling halakhak ng Sixers. Kaya muli nga silang nakatawid noon sa NBA Finals. Well, guess what mga idol? Dahil muling nagpatuloy dito ang rivalry ni Kareem Abdul-Jabbar at Dr. J. Ngunit sa pagkakataong ito mga idol ay muli silang nabigo sa kampyonato. Tinapos ng Lakers noon ang serye sa Game 6 kaya panibagong pagkabigo na naman para kay Dr. J. Pero sa sumunod na season naman 1982-83 season ay parang toro na nagwawala na ang pili mga idol. Dahil sa regular season pa lang sa pamumuno pa rin ni Dr. J ay muli silang nakapwesto sa number 1 seed with 65-17 win-loss record. Hindi lang yan mga idol dahil halos maging unbeatable sila pagdating sa playoffs. Isang beses nga lang silang nakatikim ng talo noon buong playoff run nila mga idol. Ito ay sa Eastern Finals lang versus Milwaukee Bucks. Well, muli nga silang nakarating noon sa NBA Finals na nakaharap muli ang Los Angeles Lakers. Pero sa pagkakataong ito mga idol ay hindi na pumayag pa na masilatan pa ang pili ng kampyonato. Dahil winalis lang naman nila ng walang kahirap-hirap noon ng Lakers kaya sa unang pagkakataon ng kanyang karera ay nakuha nga ni Dr. J ang kanyang una at huling kampyonato na rin. Hindi nga lang nakuha ni Dr. J noon ang Finals MVP dahil nakuha ito ni Moses Malone. Well, imagine mga idol, nakuha ni Dr. J ang kanyang unang NBA champion sa edad niyang 33 years old. Well, after nga ng kanilang kampyonatong ito ay hindi na muling nakabalik sa NBA Finals ang Sixers. 1984-85 season ang nakaharapan nilang muli sa Eastern Conference Finals ang Boston Celtics pero hindi na umubra pa ang pili mga idol. 1986-87 season ay ang huling season ni Dr. J sa liga ng NBA. Siya ay may edad ng 37 years old sa season ito na padaus-dus na ang kanyang laruan. Sa kanyang 60 games played ay umaverage pa rin naman siya ng 16.8 points per game pero hindi na ganun ka-explosive. Ang worst pa mga idol ay nilaglag lang sila ng Milwaukee Bucks noon sa round 1. After ng kanilang pagkatalo sa playoffs na yun ay tuluyan na ding nagretiro si Dr. J. Julius Erving sa liga ng NBA. Tumagal ng 11 seasons ang kanyang karera at masasabi natin na isa si Dr. J sa mga loyal na player dahil hindi na ito umalis pa sa koponan ng Sixers. Niretiro naman ang Sixers noon ang kanyang number 6 jersey number at syempre isa siya sa mga Hall of Famer ngayon sa NBA. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ni Dr. J. Julius Erving sa liga ng NBA?